Madilim na langit. Umaalinggaw ang kuliglig at ang malayong hampas ng hangin sa palayan. Sa pagitan ng mga ulap, sumisilip ang buwan, tila pagod at nanonood lamang sa tahimik na pagbabalik ng isang anak sa bayang matagal nang nakalimot sa kanya. Dumating si Pedring sakay ng lumang bus, may dalang isang itim na bag at dalawang lihim, utang at hiya. Bago pa man huminto ang makina, nakita na niya ang lumang karatula sa kanto, Barangay Malaruhon, dito buhay ang alamat. Nakangisi ang karatula, pero may bali sa gitna, parang ngiting pilit ng isang bangkay. Pagbaba niya, sinalubong siya ng halimuyak ng lupa, amoy pawis at apoy mula sa mga lutuan ng mga kapitbahay. Wala nang nagbago maliban sa katahimikan. Dati, kahit hating gabi maririnig ang mga kwentuhan sa kanto, mga bata sa ilalim ng poste. Ngayon, tahimik. Lahat ng bahay, sarado na bago mag-alas 7. Bakit parang libingan, bulong ni Pedring sa sarili, habang kinuha ang maliit na flashlight mula sa bulsa. Pedring, ikaw ba yan? Isang boses mula sa dilim, si Kenji, ang batang dati niyang inutusan sa sari-sari store. Ngayon, payat, parang mas matanda pa kaysa sa edad. Ang tagal mong nawala. Sabi ni Topher, baka hindi ka nababalik. Ngumiti si Pedring. Sabi rin ni Topher, hindi siya inom ulit, pero ayan, lasing pa rin sa Facebook. Ngunit walang tawa mula kay Kenji, isang tipid na titig lang, may halong kaba. Hindi mo ba alam, sabi ng bata. Wala na si Topher. Parang huminto ang paligid. Ang lamig ng hangin ay biglang naging pako sa kanyang balat. Anong ibig mong sabihin? 3 gabi na. Biglang nangisay. Bago siya malagutan ng hininga, may sinabi siya. May kaluskos sa bubong. Huwag kayong lalabas. Tila umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon. Sa di kalayuan, kumislap ang kidlat at sa saglit na liwanag, nakita ni Pedring ang hugis ng puno ng akasya sa plaza. Malalaki ang ugat at sa paanan nito may nakasinding 3 kandila, nakapaligid sa isang maliit na bote na may puting bato sa loob, parang nag-aalay ng tahimik na panalangin. Tahimik si Pedring. Lumapit siya at nang sulyapan ang mutya, may aninong sumilay sa ilalim ng bote, isang anyo ng kabayo, kumikislap at parang nagbabantay. Anong meron dito? Tanong niya. Sumagot si Kenji, mahina, sabi ng mga matanda. Yan daw ang nagbabantay sa atin noon. Pero mula nang dumating ang bagong pamilya ni Mauro, hindi na raw nagpapakita ang tagapangalaga. Kaya nagkakaganito ang bayan. Umihip ang hangin, at tila sabay sa kanyang dibdib ay ang bigat ng alaala, ang pagkakaibigang naiwan, ang kasalanang hindi nabayaran, at ang aninong unti-unting gumagapang mula sa bubong ng mga bahay. Babalik ako bukas, wika ni Pedring, mahina ngunit mariin. Pero sa ilalim ng kanyang mga paa, kumaluskos ang tuyong dahon, at may boses na bumulong, hindi mula sa hangin kundi sa lupa, hindi ka kailangang bumalik dahil hindi ka pa umaalis. At doon, nagsimula ang gabi ng mga pagbabalik, ang gabi kung kailan muling gumalaw ang alamat. Kinabukasan, nagising si Pedring sa tunog ng kampana ng simbahan, 3 mahinang tunog na parang pag-iyak ng bakal. Ang hangin ay malamig at ang umagay tila may usok na hindi alam kung saan nagmumula. Mula sa bintana ng lumang bahay ng kanyang ina, tanaw niya ang akasya. Sa liwanag ng araw, ordinaryo lang ito, pero sa bawat sulyap, tila may aninong dumadaan sa ilalim ng mga ugat nito. Bumaba siya, dala ang maliit na sisidlan ng kape, at inabutan niya si Kenji na nag-aayos ng mga kahoy sa harapan. Hindi ka dapat mag-isa dito, Nong, sabi ng bata. Kagabi, may kalabog sa bubong ni Aling Marta. Nang buksan nila, may bakas ng paa, malalaki, parang kabayo pero may kuko. Napakunot ang noo ni Pedring. Kabayo pero may kuko. Tumango si Kenji, nanginginig. Sabi ni Lolo, hindi na raw aswang ang lumalakad ngayon. Parang mas matanda, mas mabigat. At hindi takot sa dasal. Tahimik silang dalawa ng ilang sandali. Sa malayo, dumaan ang isang motor, may sakay na lalaki na may sombrero at mahabang anino. Si Mauro yan, bulong ng bata. Simula nang dumating siya, nagsimula ang mga pagkawala. Naglakad si Pedring papunta sa plaza, dala ang alaala ng mga gabing nilamon ng katahimikan. Ang mga matatanda, nakaupo sa ilalim ng punong akasya, kaibigan ni Topher. Ngumiti ang matanda, ngunit malamig. Hindi siya namatay sa sakit. Kinuha ang hininga niya. Pero huwag kang mag-alala, pinaglalaban pa rin siya. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Pedring. May mga nilalang na hindi lubos na namamatay.
Ang katawan nila'y nakahimlay, pero ang kaluluwa'y nakakulong sa pagitan ng lupa at hangin. Kung gusto mong makita kung nasaan si Topher, dumating ka sa gabi. Sa ilalim ng akasya. Bago pa siya makasagot, umalis na ang matanda, at sa bawat hakbang niya, tila humahaba ang anino sa lupa. Kinagabihan, habang tahimik ang buong barangay, sinundan ni Pedring ang sinabi ng matanda. Sa ilalim ng akasya, nakita niya ang 3 kandilang patay na, at sa gitna, isang bagong marka, bilog na may bakas ng paa ng kabayo. Umihip ang hangin, at narinig niya ang kaluskos sa bubong ng malapit na bahay. Isang tunog na pamilyar, matagal nang hindi niya naririnig, mga kuko sa yero, mabagal at may ritmo, parang sinasadyang ipaalala na may nagbabalik. Kenji, tawag niya, mahina. Walang sagot. Hanggang sa may malamig na hangin na dumampi sa batok niya, at mula sa bubong, isang tinig ang bumaba, garalgal at malalim, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay kaaway, Pedring. Tumigil ang hangin. Ang mga kandila sabay-sabay muling nagliyab. At sa gitna ng liwanag, sa likod ng aninong kabayo, may mga matang nanlilisik, hindi pula, kundi ginto. Ang gabi ay muling huminga. At nagsimula ang mga sagot. Ang liwanag ng mga kandila ay kumikislap sa ilalim ng akasya, tila mga matang nagbabantay. Sa gitna ng bilog, nakatayo si Pedring, nanginginig sa pagitan ng takot at pagtataka. Ang tinig na narinig niya mula sa bubong ay muli na namang umalingaw-ngaw, ngayon, mas malinaw, mas buhay. Ako si Jefferson, bulong ng tinig, ang tagapangalaga ng mutya. At ikaw, Pedring, ikaw ang pinili. Napaatras siya. Pinili. Hindi ako bayani. Wala akong lakas. Ang alam ko lang, nagkamali ako. Iniwan ko sila. Eksakto, tugon ng tinig. Ang tunay na tagapagligtas ay yaong may kasalanan sapagkat alam niya kung gaano kabigat ang mabuhay ng may utang. Mula sa liwanag ng kandila, unti-unting sumulpot ang anyo ng tikbalang, katawang tao, ulong kabayo, at mga matang ginto na kumikislap sa dilim. Hindi ito nakakatakot gaya ng inaasahan, kundi marangal, nakadipa na parang nakikiusap. Ang hangin ay tila huminto, at sa bawat paghinga ni Pedring, may halong amoy ng nasusunog na dahon at lumang lupa, ang amoy ng pagbabago. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang huling nakakaalala sa pangako ng iyong ama, sagot ng nilalang. Ang pangakong babantayan ang bayan laban sa mananakop na aswang. Ngunit tinalikuran mo iyon nang lumuwas ka sa lungsod. Biglang sumingit ang isang sigaw mula sa malayo, boses ni Kenji. Kuya Pedring. Si Mauro. Nasa bahay ni Aling Marta. Tumakbo si Pedring, halos madapa sa putik, habang nakasunod sa kanya ang aninong kabayo. Sa paglapit niya sa bahay, bumungad ang eksena, si Mauro, nakatayo sa ilalim ng poste, may hawak na itak, at sa paanan niya, si Aling Marta, walang malay. Sa likod, si Kenji, umiiyak. Masyado kayong mausisa, sabi ni Mauro, at ang kanyang tinig ay parang 2 boses na pinagdikit, tao at halimaw. Ang bayan na ito, pagmamay-ari ko na. Ang mga kaluluwa, akin ang binubuo. Sinubukan ni Pedring lumapit, pero tumigil siya nang maramdaman ang bigat ng hangin, parang pinipigilan siya ng hangin mismo. Sa likod ng kanyang ulo, bumulong muli si Jefferson, kung lalaban ka, kailangan mong pumayag. Iisa lang ang paraan. Ano ng paraan? Isanib mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Pedring. Isanib. Ibibigay ko ang lakas ng kabayo at ng liwanag ng akasya. Kapalit, isang bahagi ng iyong kaluluwa. Hindi mo na muling magiging ganap na tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Kenji, nakayuko, umiiyak, humihingi ng tulong. Ang mga mata ni Pedring ay nagdilim. Kung yan lang ang paraan, bulong niya. At sa isang iglap, pumulandit ang hangin, sabay sa liwanag na galing sa mutya. Lumaganap ang liwanag sa kanyang balat, nagsimulang mabatak ang kanyang mga kalamnan, umingay ang lupa, at sa bawat hinga niya ay may tunog ng pagaspas ng kabayo. Mula sa ordinaryong tao, naging nilalang na kalahating tao, kalahating tikbalang. Ang kanyang mga mata ay naging ginto, ang kanyang tinig ay 2 boses, isang mortal, isang tagapangalaga. Tumigil si Mauro na paatras. Ano ka? Sigaw niya. At doon sumagot si Pedring, mabagal ngunit mariin, ang bayang ito ay hindi sayo. Ngayon, ako na ang tagapagbantay. Ang mga ilaw ng poste ay pumutok isa-isa. Ang gabi nabalot ng apoy at liwanag at nagsimula ang digmaan ng mga nilalang. Ang langit ay parang nilapnos na bakal, itim, walang bituin, at unti-unting kinakain ng anino ang buwan. Eclipse.
Tahimik ang buong bayan, pero ang lupa ay may sariling pintig, parang puso ng nilalang na nag-aabang ng dugo. Sa gitna ng plaza, nakatayo si Pedring, kalahating tao, kalahating tikbalang. Ang kanyang balat ay kumikintab sa ilalim ng liwanag ng mutya ng akasya, na hawak ni Kenji, nanginginig sa takot, ngunit matapang na hindi umaatras. Kuya Pedring, pabulong ng bata, baka hindi na ikaw yan kapag natapos to, ngumiti si Pedring, mapait. Kung hindi man ako siguraduhin mong walang ibang masasaktan. Mula sa dilim, lumitaw si Mauro, ang dating anyong tao ay ngayoy lubos ng binuksan ng sumpa. Ang kanyang mukha ay humahati sa gitna, kalahati tao, kalahati nilalang. Ang balat ay nagbibitak, lumalabas ang mga ugat na parang buhay. Tikbalang, ngisi niya, akala ko patay na ang lahi niyo. Ang mutya, akin na dapat yan noon pa. Hindi mo kayang angkinin ang lupa na hindi mo pinaghirapan, sagot ni Pedring, sabay hakbang. Bawat yapak niya ay may tunog ng kabayo, umaalingaw sa mga pader ng mga bahay. Ngunit habang papalapit siya, unti-unting humihina ang kanyang liwanag. Ramdam niya ang bahagi ng kanyang kaluluwa na ibinigay kay Jefferson ay unti-unting hinihigop ng dilim. Sa loob niya, nag-uusap ang dalawang tinig, Jefferson, bitawan mo na ako, Pedring. Ako na lang ang lalaban. Pedring, hindi. Kung mawawala ako, mawawala rin ang dahilan ko para lumaban. Sa gitna ng pagtatalong iyon, napasigaw si Kenji, Kuya. Si Aling Marta, gumagalaw. Lumingon si Pedring, at sa lilim ng akasya, nakita niya ang mga kaluluwang nilamon ni Mauro, naglalakad na parang walang saysay, mga mata ay puti, mga kamay ay lumalapit. Ang plaza ay naging impyerno ng mga nawawalang kaluluwa. Ang amoy ng nasusunog na kandila at dugo ay naghalo sa hangin. Sa gitna ng lahat, si Pedring ay nakatayo, pagod, sugatan, at nag-iisa sa pagitan ng dalawang daigdig. Alam niyang isang maling hakbang lang, mawawala siya o ang buong bayan. At habang tuluyang nilalamon ng dilim ang buwan, nagsimula ang laban ng liwanag at kasalanan. Ang buwan ay tuluyang nawala sa langit. Tanging liwanag ng mutya ng akasya ang nagbibigay buhay sa dilim. Sa gitna ng plaza, nagbabanggaan ang dalawang nilalang, si Mauro, ang aswang na sumisigaw sa halimaw niyang anyo, at si Pedring, ang nilalang na kalahating tao, kalahating tikbalang, hinahabol ng sariling kaluluwa. Bawat hampas ni Mauro ay parang buhawi, ang lupa'y umuuga, ang hangin ay umaatungal. Ngunit si Pedring, sa bawat bagsak, ay muling tumatayo. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pangako. Sa bawat dugo na tumatapon sa lupa, naririnig niya ang tinig ng ama niya, anak, ang tapang ay hindi sa katawan, kundi sa puso. Ngunit habang lumalaban siya, unti-unting humihina ang liwanag sa kanyang mga mata. Ramdam niya si Jefferson, ang tikbalang na nakasanib sa kanya, ay naglalaho. Jefferson, hindi ko na kayang pigilan ang dilim, Pedring, kailangan nating tapusin ito ngayon. Pedring, hindi pa. Si Kenji, ang mga kaluluwa, hindi pa ligtas. Jefferson, ang liwanag ng mutya ay para sa sakripisyo, hindi sa pag-asa. Kung gusto mong matapos ito, kailangan mong bitawan ako. Napaluhod si Pedring, dugo at pawis magkasabay. Sa harap niya, tumatawa si Mauro, unti-unting lumalapit. Wala kang laban, tagapagbantay. Ang mutya, akin pa rin. Ang bayan niyong ito, kaluluwa ko na. Sa di kalayuan, hawak ni Kenji ang mutya ng akasya. Umiiyak siya. Kuya Pedring, ano nang gagawin ko? Tumitig si Pedring sa bata, at sa isang iglap, nakita niya ang sarili niya noon, duguan, takot, pero naniniwala pa rin sa kabutihan ng mundo. Kenji, sigaw niya, wasakin mo ang mutya. Nanlaki ang mga mata ng bata. Pero sabi mo, yan ang nagpoprotekta sa atin. Hindi. Proteksyon yan kapag malinis ang puso ng tagapangalaga. Pero ngayon, ako na ang sumpa. Wala nang iba. Naggalit si Mauro. Huwag mong subukan. Ngunit huli na. Sa utos ni Pedring, hinampas ni Kenji ang mutya sa lupa, at sa pagbasag nito, pumutok ang liwanag na parang libong araw. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Jefferson ay lumaya, sumiklab na parang kidlat, at pumasok sa katawan ni Mauro. Ang halimaw ay napasigaw, hinigop ng sariling kadiliman. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Pedring ang mga kaluluwang unti-unting bumabalik, si Topher, si Aling Marta, lahat ng nawala. Ngunit habang nagliliwanag ang paligid, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging abo. Jefferson, sa loob ng isip niya, ang sakripisyo ay hindi laging pagkatalo, Pedring. Minsan, ito ang tanging paraan para maging tahimik muli ang lupa.
Tumango siya, luha ang ngumiti. Kung ito ang kabayaran, tatanggapin ko. Lumapit si Kenji, umiiyak. Kuya Pedring. Huwag. Ngumiti si Pedring habang unti-unting nilalamon ng liwanag ang kanyang katawan. Alagaan mo ang akasya, Kenji. Huwag mong hayaang masunog ng takot. At sa huling sandali bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, nakita niya ang buwan, muling bumabalik ang liwanag, at ang buong bayan ay tila huminga ng sabay. Sa pagputok ng liwanag, naglaho si Pedring. Tahimik. Walang sigaw, walang iyak. Ngunit sa ilalim ng akasya, tumubo ang bagong ugat, makintab, may anyo ng kabayong nakayuko, parang pasasalamat mula sa lupa. At doon, natapos ang gabi ng dilim. Ngunit nagsimula ang alamat ng mabuting tikbalang. Lumipas ang 3 buwan mula sa gabi ng liwanag. Tahimik na muling nabuhay ang bayan ng Malaruhon. Ang mga bata ay muling naglalaro sa plaza, at ang mga bahay na dati sarado bago mag-alas 7 ay muling may halakhakan hanggang hating gabi. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may isang pangalan pa ring hindi binabanggit ng malakas, Pedring. Si Kenji ngayon ang madalas magwalis sa plaza tuwing umaga. Bitbit ang lumang sombrero ni Pedring, nilalagay niya ito sa ilalim ng puno ng akasya bago magsimula. Doon niya naririnig ang mga tunog na dati ay kinatatakutan niya, ang paggalaw ng mga dahon, ang kaluskos ng ugat, at minsan, sa mga hating gabing mahamog, parang yapak ng kabayo sa lupa. Hindi na ito nakakatakot. Tila paalala na lang na may nagbabantay pa rin. Kuya Pedring, bulong niya habang pinupunasan ang mutyang basag na nasa loob ng garapon. Sabi nila, kapag nasira raw ang mutya, dapat palitan. Pero ako, ayokong palitan. Kasi kahit basag, umiilaw pa rin. Sa tabi ng akasya, madalas umupo si Aling Marta, ngayoy mahina ngunit buhay. Wala siyang naaalala sa nangyari, pero tuwing makikita niya ang post ng ilaw sa tapat ng plaza, napapangiti siya. Parang may matang ginto na nakatingin sa atin gabi-gabi, sabi niya minsan kay Kenji. Baka po si Kuya Pedring yon, sagot ng bata. Ngumiti ang matanda, at may sagot na parang dasal, kung siya nga, salamat. Kasi hindi na ako takot matulog. Sa mga susunod na linggo, may mga dumayo mula sa ibang bayan, mga taong naghahanap ng balita tungkol sa mabuting tikbalang. Sabi nila, kapag may nawawalang kaluluwa sa paligid, may kabayong dumadaan sa hangin, at pagkatapos noon, muling nagigising ang mga natutulog sa sakit o takot. Minsan, sa gabi ng kabilugan ng buwan, habang mag-isa si Kenji sa plaza, may umihip na malamig na hangin. Napatigil siya. Sa harap niya, nakita niya ang mga dahon ng akasya na umiikot na parang umiindak sa musika ng hangin. Mula sa pagitan ng mga ugat, may liwanag na unti-unting lumabas, malamlam, ngunit malinaw, anyo ng isang kabayong nakayuko, may mga matang ginto. Hindi ito nagsalita, pero sa dibdib ni Kenji, may tinig na narinig, ang liwanag ay hindi nagtatapos sa pag-alis. Isa lang itong paraan ng pagbabalik. Tumutulo ang luha ni Kenji, hindi sa takot kundi sa pag-asa. Babalik ka pa, di ba kuya, bulong niya. Ngunit ang hangin ay tumahimik, at ang anyo ay unti-unting naglaho, naiwan ang amoy ng lupa, ng ulan, at ng kabayong tumatakbo sa malayo. Kinabukasan, nakita ng mga tao ang bagong usbong sa tabi ng akasya, maliit, kulay ginto ang dahon, at ang hugis ng ugat ay parang yapak ng kabayo. Pinangalanan nila itong punong Pedring, at mula noon, naging panata ng bayan ang magtirik ng kandila sa ilalim nito tuwing gabi ng eclipse, hindi na para takutin ang dilim, kundi para pasalamatan ang liwanag na minsang nagligtas sa kanila. At sa bawat ihip ng hangin, sa bawat kaluskos ng bubong, may mga batang natututo ng hindi matakot. Dahil alam nila, ang mabuting tikbalang ay hindi alamat lang. Siya ang alaala ng mga taong handang magsakripisyo para sa liwanag. Isa.